Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo at atin po itong pag-usapan. Siguro naman napanood nyo kahapon ang eksena dito sa mga riders ng Duterte supporters doon sa Cebu. Kasi nagkaroon ho sila ng motorcade caravan. Ang problema, hinarang ho sila ng ating mga kapulisan. At eto na ho, ang kanilang palusot, mga ka-action, mga kakamping. At isa na nga doon, nakita ko si Mike Defensor, na kung saan ito si Mike Defensor, maingay ho ngayon. Hindi natin alam kung may ambisyon ba ito na tumakbo sa nasyonal or sa lokal. Kasi maingay ho ito at isa ito sa mga kasama na nag-file ng impeachment laban kay Mr. President Bongbong Marcos. Ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, hindi tinanggap, 'di ba? Hindi tinanggap kasi wala yatang magre-receive, 'di ba? Okay. So, dito nga sa eksenang ito mga ka-action, no? Mapapakinggan ho natin ang kanilang palusot. Oo. At may may inimbitahan or may inaristo sa presinto itong DDS vlogger na si John Abines. At ayon sa balita daw, no? Sasampahan daw ito ng kaso. Daw hindi tayo sigurado. Kasi ito, mapapakinggan lang ho natin. O eto ho mga ka-action, pakinggan ho natin. Audio lang mga ka-action, mga kakamping ha, para hindi ho tayo magkaroon ng violation. So pakinggan nyo lang ho, ito ang kanilang pagpapaliwanag or palusot. Karoon ng pag-aresto na hindi namin inaasahan. We were stopped 3 times. We were not allowed to make a public assembly. And tapos eventually, nung patapos na kami, pauwi na, dumating yung mga police, madami sila. They arrested several people and they confiscated yung mga motorcycles. Naniniwala ang mga Duterte supporters na harassment ang ginawa ng kapulisan sa kanila dahil maayos at matiwasay naman daw ang motorcade caravan na isinagawa nila araw ng Huwebes, Enero 29 taong kasalukuyan. Ang among gibuhat is peaceful motorcade, no, supposedly, but sa Plaza Independencia pa lang aside, giharangan nami na we follow traffic rules, pero gidadaan pa mig mga shields sa mga pulis, wala mig riot police. But the bad thing nga wala gid nako madawat is ang pag-arrest sa akong mga riders, no. Kay definitely diha ko na video ko akong gi-interview si Sir Ilanan na unsay rason nga inyong gikuha ang motor, gibalhin ninyo sa tunga, then inyong gi-claim nga obstruction sa traffic, then inyong gidakop. Obstruction of traffic ang reklamo ng kapulisan sa grupo ng mga DDS na agad naman nilang pinabulaanan. Anila, natapos na ang motorkada at nasa isang kainan na ang grupo upang mananghalian nang biglang sumugod ang kapulisan at inimbitahan si John Abines na sumama sa presinto at hanggang ngayon hindi pa ito pinakawalan. Sasampahan daw ng kaso si Abines. Kung bakit itinuon nila ang pagpapahayag sa kasagsagan ng ASEAN Tourism Forum sa Cebu, ito ang paliwanag ng dating Congressman Attorney Jing Paras. It is also the right time maybe to show what's going on with our country to foreigners, because we want them to know that we are so proud that we are a democratic country, but things are not well. So that we want to share to the people from the ASEAN that something is wrong with our country. It is the right of every Filipino to share this. Anila, malala na ang sitwasyon ng ating bansa. Tila wala na ang kalayaang mamahayag. Silent martial law ng araw ang nangyayari ngayon at talamak ang sistematikong korupsyon. What is happening now is government is systematic corruption. And ang masamang nangyayari, we see it in Congress, we see it in the Senate, yung punto-punto nakikita. On top of that, and managing that, is the President himself. If we were given a chance to, yung na-present namin to sa impeachment case, we would have proven that. We would have proven that in all steps nung nangyari sa ating bansa ng corruption, the President is involved.
So yun na ho mga ka-aksyon, mga kakamping, no. Napakinggan na ho natin ang kanilang palusot o papaliwanag. So ayon doon, kasi Bisaya, no, Bisaya, ang motor daw inilipat daw sa gitna. Tapos ang naging naging violation ayon sa nagsasalita ha, obstruction of traffic. Ayun. Hindi natin alam kung totoo nga ba talaga na yan ang nangyari. 'Di ba? Kasi kahapon doon sa video ni Mike Defensor hinarang nga sila, hinarang. Pero diyan sa kanilang pagpapaliwanag, tapos na daw, kumakain na daw sila at dumating daw itong mga ating mga kapulisan. Pero doon kasi sa kay Mike Defensor video, maririnig natin na sinasabi niya, hinarang nga daw sila. Pero dito sa kanilang pagpapaliwanag, tapos na daw ang motorcade, kumakain na lang daw sila, tapos dumating daw itong ating mga kapulisan. 'Di ba? Hindi natin alam kung ano ba talaga ang totoo, 'di ba? Pero para sa akin, siguro hinarang sila, baka wala ho silang permit. 'Di ba? Baka wala ho silang permit. Kasi kung may permit sila, bakit sila haharangin? Kasi hindi naman haharangin 'yan kung may kung may permit, 'di ba? Alam naman po natin itong ating mga kababayan, no? Hindi lang sa korupsyon ang kanilang tinutuligsa, pati na nga ho itong pagpapa-impeach dito kay Mr. President Bongbong Marcos, kasi nga yung BBM resign nila hindi nga ho umubras. Diyan naman kasi sa kanilang pag-motorcade, nirerespeto naman po natin yan. Kaso nga lang, kung galit sila sa korupsyon, kung talagang para talaga sa bayan ang kanilang sinisigaw, ang kanilang panawagan, dapat ho nga sana anuhin man nila si Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Kasi alam naman po natin si Vice President Sara Duterte may mga haharapin na mga reklamo dahil nga ho dito sa mga di umanong mga ghost name na nakatanggap di umano ng confidential fund. Dapat maging patas ho kayo. Kahit iniidolo nyo po, manawagan naman kayo. 'Di ba? Kasi na lang natin yun, parang ang kanilang mga sigaw parang parang hindi nila sinasali si Vice President. Pero teka nga, bakit nga ba talaga isali nila? Supporters nga sila, Duterte supporters, 'di ba? Ito si grabe to, napakaingay ho ngayon mga ka-action. Pero diyan sa pag-file ng impeachment laban kay Mr. President Bongbong Marcos, ewan ko na lang. Ako hindi ako nag-ano diyan. Hindi ako nababahala diyan. Kasi sabi nga natin, magbase po 'yan sa ebidensya. Ngayon kung wala silang sapat na ebidensya, wala ho. Kumbaga maano lang 'yan. Mapupunta lang 'yan sa pagbasura, 'di ba? So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.